So isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaindoy kainday. So sa lahat po ng hindi pa naka-subscribe sa aking Facebook channel, please subscribe naman po sa aking Facebook channel para updated po tayo sa lahat ng ating ibabalita po mga kaindoy kainday. So mga kaindoy kainday at mainit-init nga pong balita at good news mga kaindoy kainday at ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay nagpunta po sa Japan at nakipagkasundo. Ayan. Sa papakinabang nating lahat mga kababayan ko diyan sa Pilipinas, ang Japan ay nagkaroon ng kasunduan ang bawat isa na magkaroon ng joint military access at joint patrol access sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang mga balita mga kaindoy-kaindoy. Ilang kasunduan ang pinagtibay ng Pilipinas at Japan na inaasahang magpapalakas pa sa ugnayan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang maritime cooperation at pagtutulungan sa environment sector. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Sabado ng gabi nang makadiner ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Akasaka Palace. Kinabukasan, araw ng linggo, nagsimula ng buksan ng sesyon ng summit at nagsimula na rin ang iba't ibang dinaluhan ni Pangulong Marcos. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, sinabi niyang kapwa makikinabang ang Pilipinas at Japan sa planong Reciprocal Access Agreement sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Inaasahan na ang RAA na ito ay magapaigting sa maritime cooperation. Mahalaga ito ayon sa Pangulo dahil makatutulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Matapos ang bilateral meeting ay dalawang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa na mula sa parehong mga Coast Guards at Environment Departments na kapwa sinaksihan ni President Marcos at Prime Minister Kishida. Nais namang pataasin ng Pilipinas ang ambag nito sa global creative industry market sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga bansang tulad ng Japan sa pagsusulong ng sustainability at innovation. Sinabi niya ito nang magsalita siya sa Creative and Sustainable Economy through Innovation event na pinamunuan ng DTI. Sa event na ito rin ay kinilala ng Pangulo ang efforts ni First Lady Liza Marcos sa pagsuporta sa indigenous textiles, design services, MSME at iba pa. Nanawagan din ang Pangulo sa ASEAN-Japan Summit na magkaroon ng 10-year roadmap para sa new technologies and climate resilient plans para matiyak ang food security. So maraming project ang Japan at Pilipinas po mga kaindoy kainday na nagkasundo ang dalawang bansa mga kaindoy kainday. Ito yung napakaganda para sa atin mga kaindoy kainday. Para sa mga technology, ayan, unang-una ang Japan ang nangunguna sa mga technology, lalo na sa mga original parts. Ayan, original na parts ng mga katulad ng mga Honda, ayan. Mga sikat na brand dito sa Pilipinas, talagang tatangkilikin talaga natin yan, talaga yan. Dahil ang Japan ay isa sa mga magagaling maggumawa ng mga teknolohiya basta sa mga gadget at sa iba't ibang industriya ng teknolohiya. So pakinggan pa natin mga kaindoy. Sa rehiyon, hinikayat ng Pilipinas ang ASEAN at Japan na kumilos para mabawasan ang carbon emission, pagtataguyod ng renewable energy at iba pa. Nakikita ni Pangulong Marcos ang isang maliwanag na hinaharap para sa aniyay matagumpay na pagtutulungan ng Japan at ASEAN. Sinabi naman niya ito sa kanyang talumpati sa Heart to Heart Partners Across Generations event kung saan nagbalik tanaw siya sa kontribusyon ng Japan sa peace and stability sa rehiyon. Tinukoy rin ng Pangulo ang mga programa sa Pilipinas na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan sa tulong ng Japan tulad ng Genesis Program at Sports for Tomorrow Program. Dumalo kagabi si Pangulong Marcos at First Lady Liza sa gala dinner. Nasaksihan din ng Pangulo ang pagpapailaw sa iconic na Tokyo Tower. Pinailawan din ang Tokyo Tower ng red, yellow and blue na siyang mga kulay na ASEAN flag at ng commemorative summit logo. Pag-ibigay pugay ito ng Japan sa pagbisita ng mga ASEAN leader at sa pag-alala ng 5 dekadang matibay na samahan sa pagitan ng Japan at ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Alan Francisco para sa Bayan, Tokyo, Japan. So yun nga po yung mga balita ng mga kaindoy kainday. So malalaman pa po natin kung ano pang mga deals at mararamdaman natin yan pagdating ng mga araw mga kaindoy kainday, yung kanilang deals sa Japan at Pilipinas.
Talagang nakasuporta ang Japan, US, South Korea, Australia at iba't ibang mga bansa tulad ng Canada. Ayan. So hanggang dito na lang mga kaindoy kainday ang aking vlog at maraming salamat at paki-subscribe and like and share naman po ang aking YouTube channels. Maraming salamat sa inyo and God bless you.